Akala ko may 30 minutes pa po ako. 10:00 sa Dagupan. 10:00 po pala sa Dagupan. So, ate pong buksan ang ating mga Biblia sa awit 14. Andun na pa tayo, page 532 sa ating Old Testament po. So, 9:30 na po, start na po tayo. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami muli, Panginoon, ay nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga, O God, na every morning, bagong biyaya ang pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa panahon na meron kami ngayon, sa panahon na pwede kami makapagtipon-tipon dito, Panginoon, sa iyong center upang kami ay sumamba at magpuri sa iyo. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito, na kayo po ang nagdala dito, Panginoon. Hindi aksidente kung bakit narito kami. Kayo ang siyang naggumabay sa amin, Panginoon. And dalangin rin po namin, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat, na kami po ay pinanganak sa lugar kung saan kami ay malayang makapagsamba. Hindi namin kailangang magtago, hindi namin kailangang ilihim ang pagsasamba namin sa inyo. Bagkus ito ay magiging dahilan para kami ay maging public na magsamba sa inyo. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat din sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat na kayo po, Panginoon, ang siyang nagpro-provide lahat ng mga pangangailangan namin, financial man, pagkain man yan, at lalong-lalo na ang pangangailangan namin spiritual. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay na narito na iyong dinala. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong kami muli ay magtipon upang sumamba at makinig sa iyong banal na salita. Sa oras na to, Panginoon, hinihiling namin na ihanda po ninyo ang aming puso at ang aming isipan. Alisin niyo po, Panginoon, ang lahat ng maaaring makasagabal sa amin para kami makapagpuri, Panginoon. Dalangin rin po namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin, na makita namin ang aming mga pangangailangan sa iyo, na makita namin ang katotohanan na ikaw lamang ang kailangan namin sambahin, katotohanan na ikaw lamang ang kailangan namin purihin. Dinadalangin ko na kayo po ang manguna sa amin. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu na kumilos sa puso ng bawat isa sa amin, na ang mga katotohanan na maririnig namin ay hindi lamang marinig ngayong araw, kundi ito ay maging gabay namin sa buhay namin, ito ay maisapamuhay namin kahit wala na po kami dito sa center, maisapamuhay namin araw-araw, O God. Ito, Panginoon, ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, awit 14, verse 1, sabi niya, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas. Sangkatauhay kanyang sinisiyasat. Tinitignan kung may taong marunong pa, na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam? Itong masasama lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ay ayaw dalanginan.
Darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa Kanya'y sumusunod. Hadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila ay mag-iingat. Ang aking hinihiling nawa ay dumating mula sa Zion ang kaligtasan ng Israel. Labis na magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganain ni Yahweh. So ang awit 14 ay isang awit na sinulat ni Haring David. Makikita natin dito na sa kabila ng mga pagpapala ng Diyos sa bayan ng Israel, marami pa rin ang hindi naniniwala na may Diyos. Or kung alam naman nila na may Diyos, hindi nakikita sa kanilang pamumuhay na totoong may Diyos. Sinasabit ng awit na ito na ang mga tao ay hindi naniniwalang may Diyos. At kung titignan natin sa panahon ngayon, parang normal na ang lahat ng tao ay nabubuhay na hindi kinikilala ang Diyos. Ang tanong ngayon ay, isa ka ba sa mga hindi kinikilala ang Diyos? Ayon sa sinasabi ng awit 14, ating tignan kung sino-sino nga ba ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Nagsimula ang awit 14 sa tanong na sa talatang wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Sa ibang salin, ang hangal ay mangmang. Nagsimula ang awit 14 sa pagpapaliwanag na ang mangmang ay mga taong tumatanggi sa Diyos. Hindi lang yung nagsasabing walang Diyos, kundi yung mga taong tumatanggi sa Diyos. Ang likas na kalagayan ng tao ay maging isang mangmang, hangal na walang Diyos. Dahil tayo ay makasalanan. Ang salitang mangmang dito ay tumutukoy sa moral na kalagayan. Hindi ito sa intellectual na kakayahan. So pag sinabi natin mangmang sa mundong ito, mangmang ito yung mga walang pinag-aralan. Base sa standard ng mundong ito. Pero hindi ganon ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi niyang mangmang dito ay ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. So kahit anuman ang iyong katalinuhan, kahit sobrang talino ka, hindi ibig sabihin na hindi ka mangmang. Hanggat hindi ka naniniwala sa Diyos, ikaw ay mangmang. Ang kamangmangang ito ay hindi lamang nasa isipan, ito ay nasa puso. So ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa mga taong naniniwalang walang Diyos. Ito rin ay tungkol sa mga taong ang pamumuhay nila ay parang walang Diyos. May mga tao na naniniwala sa Diyos sa isip nila, pero sa kanilang pamumuhay, makikita natin na parang wala rin. Hindi rin sila naniniwala sa Diyos. Ano sila? Sila ay walang pakialam sa kasalanan. Namumuhay sila na walang paghangad sa kabanalan. At namumuhay sila na walang tunay na pagsunod. Ito ay ayon sa verse 1. Sa verse 2, sabi niya, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinitignan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat. Maging yung pinakailalim ng puso natin, alam ng Panginoon. Hindi lang ang panlabas na kilos ng mga tao, pati ang nilalaman ng puso ng bawat tao. Ang tanong ngayon ay kung ano ang nakita ng Panginoon sa puso ng mga tao nung sila ay kanyang sinisiyasat. Sa verse 3, makikita natin ang sagot. Sabi niya, ang lahat ay naligaw ng landas. Naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man. Pansinin niyo, hindi sinabing karamihan. Hindi rin sinabing some, pero ang sinabi lahat. So lahat tayo kasama doon. Ako, lahat tayo dito kasama doon. Sa Romans 10,
3:10, sabi niya, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, walang matuwid. Ibig sabihin, ang problema natin ay hindi lang sa behavior natin. Ang problema ay ang puso natin mismo. Hindi lang tayo nagkakasala dahil nagkamali tayo. Alam niyo ba na nagkakasala tayo dahil makasalanan tayo? Ito ang nature ng tao. Lahat tayo ay makasalanan. Ito ang sinasabi sa Romans 3:23. Nang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So anong mangyayari sa mga taong masasama? Wala bang kabayaran ang kanilang ginagawa? Ang sagot ay makikita natin sa verse 4 to 6. Sabi niya, ang verse 4 ay nagpapakita na ang Diyos ay makatarungan. Verse 4 to 6. Nakikita niya ang kasamaan ng mga tao. Nakikita niya ang pang-aapi sa kanyang bayan at kanyang hatulan ang mga gumagawa ng kasamaan. Sabi niya doon, darating ang takot at panghusga ng Diyos sa mga makasalanan. Sabi nga sa Acts 17:31, sapagkat nagtakda siya ng araw na hahatulan niya ang sanlibutan ng may katwiran. Hahatulan niya lahat ng masasama. Ibig sabihin, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay kanyang hatulan, walang makakaligtas. Ito ang kalagayan nating lahat. Lahat tayo ay makasalanan. Walang sino man sa atin ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya lahat tayo ay mapaparusahan. Ang problema, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung ganito ang kalagayan natin, kung walang matuwid sa atin, kung walang naghahanap sa Diyos sa atin, kung lahat ay naligaw, paano tayo ngayon maliligtas? Hindi sapat ang pagiging mabait, hindi sapat yung pag-attend natin sa church, hindi sapat yung paggawa natin ng magagandang, mabubuting gawa. Dahil sabi nga, no one does good. Walang sino man ang gumagawa ng mabuti. Maging ang mga mabubuting gawa natin ay inaring maruruming basahan sa paningin ng banal na Diyos. So kahit anong gawin nating effort, hindi natin maabot ang standard ng Diyos. At ito ang bad news ng Psalm 14. Pero hindi nagtatapos ang Psalm 14 sa hindi magandang balita. Sa dulo, may isang talata nagsabing, ang aking hinihiling nawa ay dumating mula sa Zion, ang kaligtasan ng Israel. Si David ay may hinihintay. May darating na sagot at may darating na tulong upang iligtas ang Israel. Alam nyo ba na ang hinihintay na kaligtasan na tinutukoy ni David sa verse 7 ay dumating na. At ang dumating na ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang tanging matuwid. Si Jesus Christ ang tanging hindi naligaw. Si Jesus Christ ang tanging ganap na sumunod sa Diyos. Alam nyo ba ang pinaka-amazing na ginawa ni Jesus Christ? Siya ang namatay para sa mga hindi matuwid. Siya ay namatay para sa hindi mga matuwid. Pero ang tanong ngayon, lahat ba ay namatay para sa lahat? Para sa lahat ba? Ang sagot doon ay hindi. Dahil namatay lamang si Jesus Christ sa mga hindi matuwid na sa Kanya ay sasampalataya. Hindi lahat ng tao ay maliligtas. Hindi lahat ay mapupunta sa langit. Sabi sa Romans 5:28, ito ang pinakamaganda. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Makasalanan pa tayo, pero inibig tayo ng Diyos. Hindi siya nagbase sa ating kakayahan.
dahil ito sa mayamang awa at grasya lamang ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Mga kapatid, ating tignan ang ating sarili. Tayong lahat dito, tayo nga ba ay may tunay na relasyon sa Panginoon? Ito ay magandang paalaala sa atin para i-check natin yung sarili natin. Kung tayo nga ba ay tunay na nananampalataya sa Diyos o kabilang pa tayo sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Pero tayo magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon sa araw na to dahil pinaalala niya sa atin na mayroong paraan para tayo ay maligtas. Oo, lahat tayo nagkasala, pero may paraan para tayo ay mapatawad. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi sa ginawa ni Jesus. Kung anong gagawin natin? Kung tayo ay wala pang relasyon sa Panginoon, kilalanin ang tunay nating kalagayan. Na tayo ay makasalanan. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pangalawa, lumapit kay Jesus. Hindi religion ang sagot. Ang sagot ay ang relasyon natin kay Kristo. Magtiwala ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanyang buhay, magtiwala ka sa kamatayan na Kanyang ginawa, na kamatayan sa krus, na sapat na yon para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan at sa Kanyang muling pagkabuhay. So bilang kung ikaw ay pangatlo, mamuhay na may Diyos sa puso natin. Hindi lang sa ating salita, kundi dapat nakikita ito sa ating mga pamumuhay. So lahat tayo ay narito, magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon dahil sa lahat ng may magpapasalamat yung mga taong sa Kanya'y nanampalataya na. Tayo magpapasalamat dahil alam na natin ligtas na tayo. Pero sa mga taong wala pang tunay na relasyon sa Panginoon, ito rin ang magiging dahilan kung bakit ka sasamba ngayong araw. Dahil pinakita ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin, na may paraan para ikaw ay maligtas. So inaanyayahan ko ang lahat na tayo tumayo at sumamba sa Panginoon. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa katotohanan ng ipinahayag niyo sa amin. Salamat, O God, na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, sa kabila ng na wala kaming kakayanan para iligtas ang aming sarili. Kayo, Panginoon, pinakita niyo ang iyong pagmamahal sa amin, na kahit kami ay makasalanan pa, pinagkaloob niyo ang pagmamahal niyo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Jesus na siyang namatay para sa aming kasalanan. Namatay sa krus, pinahirapan dahil sa aming mga kasalanan. And thank you, Lord, sa bawat puso. Salamat, Panginoon, dahil kinikilusan niyo ang puso ng bawat isa. Pinakita niyo, Panginoon, sa araw na to na mayroon kaming Diyos na malalapitan at makakapitan, at mayroon kaming Diyos na siyang magsisave sa amin sa kapamahakan. Salamat, Panginoon, at hayaan niyo pong ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay magpuri at magpasalamat sa pamamagitan ng mga awit na aming aawitin. Ako'y may pansamong sapat, paring kalalay pag-ibig, para sa ginamamanhid, aking kalay nakasulat sa Kanya.
Jesus na siyang manunubos at aming Diyos. Salamat dahil sa buhay ni Jesus kami nakakalapit ng malaya sa Panginoon. Salamat din sa buhay ni Jesus na siyang rason kung bakit kami narito, Panginoon. Nawa patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin na patuloy na magpuri at magpasalamat at patuloy na sumamba sa araw na ito, Panginoon. Inaalay ko lang, Panginoon, ang susunod na awitin para sa iyo, Panginoon. Isa lamang ang pag-asa namin. Ito ay si Kristo. Tunay na ugat na siya lang ang makakapagbigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Siya lang makakapagbigay sa amin ng tunay na kagalakan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, kilusan ang puso ng bawat isa. Makita namin kung gaano ba ka-bless ang bawat isa na may Kristo kaming sinasamba, na may Kristong namatay sa krus para sa amin. Ngayon pa lang, Panginoon, kami ay excited na, O God, na makapiling ka sa langit. Makita ang iyong kaluwalhatian, makita ang iyong kadakilaan. Dalangin po namin na sa aming pamumuhay dito, Panginoon, sa mundong ito, patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin.
Linisin niyo po ang puso namin. Patuloy niyo pong baguhin ang puso ng bawat isa, na nawa ang bawat isa sa amin ang namuhay ayon sa kaligtasan na meron kami, Panginoon, sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Pastor Dover na iyong nilagay sa Galilee Light Alaminos, Panginoon. Salamat sa buhay po ng aming pastor na patuloy na nananalisik at patuloy na dumidepende, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Dover na ginagamit nyo para alagaan ang mga tupa nyo dito sa Alaminos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Dover na siyang ginagamit nyo, Panginoon, para maibahagi ang Ebanghelyo sa lugar na ito. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na paggabay sa aming pastor sa kanyang paggawa ng kanyang mga ituturo tuwing Sunday at tuturo sa mga Bible study. Dalangin po namin kung paano niyo po kinilusan at inalagaan at sa kanyang pag-prepare ng kanyang mga ng kanyang preaching ngayong araw. Ganun din po, Panginoon, ang dalangin namin, patuloy po siyang gabayan, Panginoon, at bigyan ng kalakasan na maipahayag ang mga katotohanan, Panginoon. Hindi nawa siya mag-hold back, Panginoon, kung ang tatamaan ay ang mga kasalanan ng bawat isa sa amin. Na may pahayag niya, ng may conviction, Panginoon, ang mga katotohanan dito sa pulpit, O God. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na pagkilos sa kanya, Panginoon. And dalangin ko rin po, Panginoon, ang pagkilos sa aming makikinig, Panginoon. Ihanda niyo po ang puso at isip namin. Nawa maging mag-focus ang puso at isip namin sa mga katotohanan ng maririnig namin. Huwag niyo pong hayaan na may lalabas dito, Panginoon, na hindi nahihipo ang kanyang puso, Panginoon. Dalangin rin po, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, O God. Lord, sa aming mga susunod pa na activity ngayong araw, nawa ikaw yung mapulit, maitaas. Sa mga fellowship namin, nawa magkaroon ng ma-edify ang bawat isa sa amin kung paano ka kumikilos sa buhay ng bawat isa. Makita namin ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ito ang dalangin namin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Napili kayo ng kayo. At magkamayan po tayo. Magkamayan tayo sa isa't isa ng umaga. Hindi natin pausa. Sama ko po sila. At least next time. Good morning. Ay, ito na. Hi, Jess. Good morning. Wala si Jake. I see. Morning, Pastor. Ikot ka naman. I'm so happy. Daming harang ang gusto ko naman. There, please go. Salamat, nandito ako. Good morning. Umaga sa ating lahat. Muli, welcome sa ating lahat sa Guardian Life sa Alaminos. Natutuwa po muli ako na makita kayo after a week. Yung iba sa inyo so,
Punta tayo sa ating pananambahan. Sorry. Punta tayo sa ating mga pahayag at mga imbitasyon ng mga gawain na binubuksan ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian at sa ikaliligtas ng marami at sa ikababanal ng kanyang mga anak. Hinihin ko lang na manalangin tayo sandali para hingiin ng pagkilos ng Panginoon habang makikita natin yung mga paanyayang ito. Panginoon, ikaw ang may kapangyarihan na magbago ng puso at isipan at ikaw ang nais lang namin na maging kaakit-akit sa aming paningin, maging kaingga-engganyo, kaibig-ibig sa aming mga puso. Kaya hinihiling namin sa iyong banal na spirito, sa kanyang pagkilos, na ang pag-antig po sa aming mga puso na makita ang pangangailangan namin na maging bahagi ng mga gawain ito, hindi lamang para sumuporta, kundi para kami ay patuloy na magkaroon ng pagkakataong lumalim sa aming pananampalataya, lumalim sa pagkakilala sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, lumalim sa aming pagsamba sa inyo. Gamitin niyo po ang pagkakataon na ito upang kami ay paanyayahan at tawagin at makita namin, Panginoon, ang kabutihan nito para sa amin. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po yung ating Sunday intercession. Nagpe-pray tayo before mag-start, kagaya ng ginawa natin kanina. 9:15 hanggang 9:25 a.m. Kung gusto niyo po makasama, punta lang po kayo ng earlier. Okay? 9:14 or kahit 9:15. Makarating po kayo. Makasama po kayo dito. Yung mga ibang gawain po natin, prayer night, tuwing Miyerkules pa rin yan, 5:30 hanggang 6:30 ng gabi. At dalangin ko na kung gaano tayo karami pag Sunday, ganoon din tayo maging karami pag Miyerkules ng gabi. 1 oras lang po yun. Mananalangin lang po tayo ng mananalangin. Of course, meron tayong titignan na salita ng Panginoon para tulungan tayo paano tayo mananalangin. Pero higit sa lahat, yung ating pananalangin ng sama-sama. So dumulog po tayo sa Panginoon. Samahan niyo po kami sa gawain na ito. And tuloy-tuloy din po yung mga pagpapahayag ng mabuting balita. Tawagin natin doon, gospel time. Iba't ibang lugar. Meron sa Palamis, 3:00 tuwing Biyernes, tuwing Sabado, dyan po sa Sandoy. At actually, meron din po tayong isa doon sa Pandayan na nasimulan noong nakaraang Martes. Kung malapit-lapit kayo doon, tanungin nyo lang kung saan yon, tanungin nyo kami at sama kayo. Mag-aral tayo doon. Doon sa, ang ganda ng lugar nila doon. Nakatitig lang sila. O baka hinihintay nila yung oras, kaya sila nakatitig sa akin. 4:00. Pero, tumupunta kami doon 3:30. Kasi meron din doon na, meron extra yung ministry natin doon. Meron din doon remember si si Mami Kirina. Gusto natin siyang mag-ministeryuhan pa rin. So, magagang pumupunta doon. Pero, kung hindi naman kailangan na sumabay kayo ng 3:30. Kung 4:00, makakapunta kayo doon. Basta malaman nyo lang kung saan, sumunod na lang po kayo. Okay? Okay, sige. Hindi ko nabibigyan ng kahulugan ng mga nakikita ko dito. Alam ko excited yung puso ninyo. Lalo na dito, mamayang hapon, di ba? So, mamayang hapon, mamaya pala pagkatapos natin. So, special ito dahil nga minove natin ito para sa Panginoon, una sa lahat. At siyempre, pangalawa, para sa ating special na bisita. Pastor Manny, welcome Pastor Manny ulit. Nakasama namin kayo. At sabi niya nga, gusto ko Pastor, umupo lang ako. Makikinig lang ako. In-offer ko sa kanya kung gusto niya mag-preach . So, okay lang. Basta makasama ka namin dito. And mamaya, meron tayong special na maiksing programa lang para lang pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Manny. Okay? Meron pa ba tayong ibang... And, ito, mahalaga din ito. Ilagay nyo sa kalendaryo ninyo, sa May 24, magsa-celebrate tayo ng 2nd taon ng pagtatayo ng Panginoon dito sa Guiding Light Alaminos.
Walang makagising sa ano nyo sa damdamin nyo So sa May 24, 9:30 pa rin tayo, pero hindi tayo dito kasi hindi tayo magkakasya eh. Doon tayo dito lang din sa compound na to. Kung gusto niyo, diyan tayo sa parking, pwede. Pero hindi. Hindi diyan, doon tayo sa isang, ano tawag doon natin? Function hall, mas malaki yon at mas maka-accommodate yung mas marami. So, inaanayahan ko kayong lahat maging bahagi nito at makita natin ang katapatan ng Panginoon sa kanyang church dito sa Guiding Light Alaminos. Okay? Kung meron pang ibang details ako nakakalimutan, wala naman na, di ba? Yun lang. Okay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa panibagong taong binigay niya sa atin. At maraming taon pa sa kabiyaya niya. Mananatili ang Guiding Light Alaminos dito. Kumupas man lahat ng tarpaulin dyan. Hindi ko kumupas man tong building na to. Lumipat man tayo, saan man tayo dali ng Panginoon. Nandoon kayo sa Panginoon. Okay? And nakita ko kanina, birthday celebrants April 19 today until April 25. Meron bang magba-birthday sa mga araw na to? Pastor Manny, ikaw ba? Ay, hindi na. Tapos na Actually, sa Pastor Manny, nag-birthday siya nung March. Naipag-pray ba siya si Pastor Manny? Kaya lang, March na yun Next year na lang, Pastor. Wala. Family members, wala. Okay. Sige. Pupunta na po tayo ngayon sa pakikinig, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Panalangin po tayo, hilingin ang pagsama, paggabay,